Ganito ang itsura ng boga na karaniwan nating nakikita lalo na tuwing bagong taon. Mga plastic bottle at lumang latang pinagtagpi-tagpi na nilalagyan ng denatured alcohol para pumutok. Pero sa mga nagdaang taon, parami na rin ang parami ang gumagawa ng kani-kanilang version. Dahil na rin sa social media, natututo ang marami sa mga do-it-yourself boga videos. Ang isa pa nga, tila may handle pa para maghugis baril. Kaya Pero pag ang wala kayong masaklap, wala kayong kahit hindi thinner, ikaw ang may-ari ng hindi kayo boga, maaari ka pa ring madamay. Meron kasi ang blast pressure na maaaring makapaminsala sa mismong gumawa at sa tao na pwedeng pagtutukan ng boga na yan. So yung blast pressure makakapapinsala yan sa katawan ng tao. Sa tala ng Department of Health, mula December 21, 2024 hanggang January 3, 2025, aabot na ng 534 ang nabiktima ng paputok. Nangungunang dahilan daw dito ay ang mga boga. Actually, hindi lang ngayon, mula pa nung naimbento yung boga. Kaya paalala ng mga otoridad, may katapat na parusang iligal na bentahan, paggawa, pagbebenta at paggamit ng firecrackers at iba pang pyrotechnic devices, kabilang ang boga. So sa batas na yan, ang sino mang lalabag ay maaring magmulta ng 20,000 to 30,000 pesos. At pwedeng makulong ng mahigit 6 months hanggang 1 taon. Maraming leksyon na makukuha sa nagdaang pagsalubong ng bagong taon. Masaklap man, isa na rito ang peligrong hatid ng boga, hindi lang sa gagamit, kundi maging sa mga taong nasa kanyang paligid. Mobile journalist Amy Atienza po, hatid ang muka ng balita. Mabilis na biyahe at abot kayang pamasahe. Yan ang ibinibidang benepisyo ng serbisyong hatid ng mga motorcycle taxi para nga sa marami. Ito ang kanilang pangunahing mode of transportation. Ngunit katulad ng ibang sasakyan, hindi ito ligtas sa panganib ng aksidente. Gaya na lamang na nangyari sa 28-year-old na si Marie Jean Legaspi. Pauwi siya mula sa trabaho nang sumemplang ang kanyang sinasakyang motorcycle taxi. Kalos at pasa sa iba't ibang bahagi ng katawan ang kanyang natamo at ilang araw siyang hindi nakapagtrabaho. Pinalala pa ng sitwasyon ang pahirapang pagkuha ng insurance mula sa MC Taxi Company. That insurance only covers whatever expenses you will have. Ganun lang kadali bayaran yung inconvenience and life-threatening sa tao. Sa datos ng statista, 49 na tao araw-araw ang nasasangkot sa motorcycle-related road crashes sa Metro Manila. Habang sa pag-aaral ng LTFRB, umabot sa 5,000 ang naitalang aksidente ng transport network companies mula 2019 hanggang 2024. Sa Implementing Rules and Regulation ng Motorcycle for Hire Act of 2019, nakasaad na dapat na insurance ang driver, pasahero at third parties. Ngunit ayon sa mga eksperto, marami pa ang dapat gawing hakbang upang mapaigting ang kaligtasan sa pagsakay sa MC taxis. Dapat nga magkaroon siya ng mas strengthened na policies, particularly in insurance. Medyo kasi gray area pa sa siyang talagang legitimate mode at kailangan protektahan, kailangan gawa ng policies. Pero sa kabila ng tromang dinanas ni Marie, motorcycle taxi pa rin ang kanyang pinipiling sakyan para sa pag-iikot sa Metro Manila. Until now, I still choose to ride the mototaxi. It's very convenient. I'm always aiming for the time. I don't wanna be late. Mabilis at komportableng biyahe ang hinahanap ng maraming Pilipino. Ngunit, hindi dapat maging kapalit nito ang ating kaligtasan. Mobile Journal, Ivan Tarinki po hatid ang muka ng balita. Ang taong 2025 ay Year of the Yinwood Snake ayon sa Chinese astrology. Ang Yinwood ay isa raw halamang may baging o vines na para lumago, kumakapit sa kalapit puno. Gayon din sa taong ito, tulad ng Yinwood, teamwork, collaboration at cooperation ang susi para mag-success. Yun nga lang, literal naman daw na aahasin ka this Year of the Snake. Sa year natin na 2025 is the ahasan year. Maraming mga betrayals sa larangan man ng pag-ibig, career o negosyo, posible din ang pag-betray o pag-ahasan sa inyo. Kaya naman dapat daw na extra ingat, huwag mapusok sa pag-ibig para hindi maloko at maging matalino sa paggamit ng pera para hindi ma-scam. May mga paraan naman daw para maiwasan ang kamalasan. Kung nakita mo sa bahay mo north direction, maglagay ng blue na color na carpet
o ng rhino elephant ng food dogs sa north direction para makaiwas sa scam cheating betrayal star. Ngayong 2025, dapat bantayan din ang kalusugan. Isa raw yan sa magiging hamon sa taong ito dahil sa malakas na energy ng illness star. Pero kung usaping swerte ang hanap, maganda ang taong ito sa mga Year of the Dragon, Snake, Rabbit at Rooster dahil magiging maganda ang daloy ng pera, career at love. Habang may hatid daw na bad luck sa mga Year of the Pig, kaya huwag magpadalos-dalos. Hindi raw ito ang taon para magpalago ka ng negosyo. Pero paalala ni Master Hands, huwag pa rin idepende ang buhay sa feng shui. Paalala ni Master Hands, nagabay lamang yan. Dagdagan ng sipag, tsaka determinasyon. Ang feng shui ay ingredients, sangkap lamang. Ang mga lucky charm ay pandagdag swerte lamang. Walang masamang maniwala, pero tama na hindi lang dapat dyan dumidepende. Dahil sa huli, tayo ang gumagawa ng ating kapalaran. Mobile journalist Francis Orso po, hatid ang mukha ng balita.